Yo, 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 what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, update tayo men about naman ito sa mga batang zombies daw ano. So, zombies sa bundok. So, yan yung panonoorin natin. So, this video is from Kalingap Diego. So, support nyo yan. So, it has a title of Mga Batang Zombies sa Bundok, Ano ang Tunay na Kwento? Kalingap Rap. So, curious ako dito, men, kasi syempre, from the word zombie, di ba? So, anong meron sa mga batang to? Bakit ganyan yung tagline sa kanila or itinawag sa kanila, di ba? So, yan yung panoorin natin bago natin simulan. Bago natin simulan, Kalingap Diego, supportahan nyo yan. Also, Kalingap Rab, support nyo rin. Tapos, syempre, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Patubang at the end ng vlog, support nyo rin. And that's it. Ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, Mga Batang Zombie sa Bundok, Ano ang Tunay na Kwento? Hashtag Kalingap Rab at Kalingap Diego. So, Kalingap Diego, Kalingap Rab, Gentle One TV, like, comment, share, subscribe. Start. Zombie ng bundok. Ano ang tunay na Start zero. mga batang zombie ng bundok? Ano ang tunay na kwento? Isang nakakagulat na kwento ang ibinahagi ni Kalingap Rab tungkol sa mga batang tinawag na zombie, hindi dahil sa hitsura nila, kundi dahil hindi sila nagsasalita. Ano ang Kaya pala dahil hindi sila nakakapagsalita. No? Actually, may kakilala ako sa amin dati na batang hindi din siya nakakapagsalita. Hindi naman siya pipi, it's just hindi lang talaga siya marunong magsalita. tunay na kwento sa likod ng mga batang ito? Totoo nga bang para silang zombie, o may mas malalim pang dahilan? Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng katahimikan ng mga batang ito. Kung Okay. pagmamasdan natin ang mga bata sa vlog, tahimik, halos hindi umiimik. Sa vlog Parang ano ba, misteryoso ni ba? Kalingap Rab, makikita ang grupo ng mga bata na hindi nagsasalita. Hindi sila umiimik kahit tanungin, at tila ba may bumabagabag sa kanila. Ito ang mga possible explanations kung bakit ganito ang kanilang reaction kapag nakakita ng tao. Isa, kakulangan sa exposure sa tao. Posible kay Sabi ko nga eh. Pero mostly kasi sa ganyan men, it's either hindi sila tinuruan na magulang nila. 'Di ba? Or nandun sila sa lugar na, you know, yan din malaking factor din kasi yung hindi nakapag-aral eh. Kaya nga nung lumabas yung issue na diploma or diskarte. Ano talaga ako men? Doon talaga ako sa diploma talaga. Kasi need talagang mag-aral ng isang bata para malaman yung basics. 'Di ba? Siguro yung mag-aaral ka ng mga kurso-kurso na okay lang yun kung hindi mo talaga kayang mag-aral, and then ano na lang, trabaho ka na lang. Pero yung mga elementary or high school, magagamit ng bata yun eh. kaya na lumaki sila sa lugar na ito nang walang masyadong interaction sa ibang tao. Kung mula pagkabata ay hindi sila nakasalamuhan ng marami, maaaring hindi nila na-develop ang kanilang kakayahang magsalita sa harap ng iba. Dalawa, psychological trauma. May posibilidad din na may Yan din yung psychological trauma. Malaking part din yan. Ano? pinagdaanan ng mga batang ito. Trauma, pang-aabuso, o isang malungkot na kwento ng kanilang nakaraan. Tatlo, speech delay o kondisyong medikal. Isa pang posibilidad ay speech delay o isang kondisyon na nagiging dahilan ng kanilang katahimikan. Parang ano lang, lack of knowledge ba? Or, hindi lang talaga nasimulan na, mag-aral ng basics. Maraming bata ang nahihirapan magsalita dahil sa iba't ibang dahilan, kulang sa tamang nutrisyon, kakulangan sa Yan edukasyon, din. o problema sa pandinig. 4. Kultura at paniniwala. Sa ilang tribo, may mga bata na hindi basta-basta nakikipag-usap sa ibang tao, lalo na kung hindi nila kauri. Ito kay Parang ano sila, sobrang maselan sila sa mga tao. Parang yun nga, parang hindi nila nature ba. Ang best example diyan is yung mga katutubo natin, 'di ba? May mga katutubo din tayo men na takot kasalamuha sa mga tao sa syudad, 'di ba? Or sa kapatagan.
Kaya kasi yun nga doon sila lumaki sa kabundukan. Kaya ang isa sa dahilan. Pagtulong ni Kalingap Rab. Sa kabila ng kanilang katahimikan, hindi ito naging Jollibee. hadlang kay Kalingap Rab upang abutin sila. Pinuntahan niya ang mga bata, binigyan ng pagkain, at sinubukang makipag-usap sa kanila. In short, parang yung Jollibee na rin na yan, first time para nila makakain ng ganyan sa buong buhay nila. Grabe, ano? Ang ganitong klaseng pagtulong ay isang hakbang upang maunawaan ang kanilang kalagayan at matulungan silang makalabas sa kanilang shell. Conclusion at call to action. Ngayon, naiintindihan natin na ang mga batang ito ay hindi zombie. Sila ay mga batang nangangailangan ng gabay, suporta, at pagmamahal. Sa So, yun yung nanay nila. Nanay nila to. Itong naka-black. I think nanay nila yan. Binigyan ng pera ni K-Rab. ngayon, naiintindihan natin na ang mga batang ito ay hindi zombie. Sila ay mga batang nangangailangan ng gabay, suporta, at pagmamahal. Sa halip na husgahan sila, mas mainam na mas lalo pa natin silang kilalanin at tulungan. Ano ang opinyon mo tungkol sa kwento ng mga batang ito? E-comment mo sa baba. So, yun lang naman, ladies and gentlemen. So, again, this video is from Kalingap Diego. Support nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, ladies and gentlemen, our YouTube channel, Gentle One TV. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men, na yun pala yun. Dun pala yun about yung mga batang zombies na yun nga yung mga possibilities kung bakit ganun sila. Bakit hindi sila nakakapagsalita. Kasi yun nga, it's either meron silang napagdaan ng trauma or hindi lang talaga sila nakakasalamuhan ng tao or yung hindi lang talaga sila nakapag-aral. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, napakalaki. Pero pwede din yung bingi ha. Kasi kapag kabingi, hindi sila marunong magsalita na talaga nun. Or yung pipi. So, mostly bingi yata kasi kapag kabingi ka, pipi ka na rin eh. So, something like that. So, yun nga yung mga instances. And for me talaga is education talaga. Diba? Mas maganda talaga na makapag-aral ka kahit elementary or, mid-high school, something like that ba. Kasi importante talaga yung edukasyon, men, para yung mga kabataan is sila ba, may knowledge sila. Kaya nga sa mga mga parent diyan na hindi nila pinapaaral yung mga anak nila sa elementary, something like that. Sana paaralin nila para hindi talaga sila maging totally mangmang sa mundo. Though may mga instances din naman na kahit hanggang grade 1 hanggang grade 2 lang is may knowledge na sa mundo. Pero mas maganda kasi yung mas maganda kasi yung kahit basic knowledge lang ba, 'di ba? Marunong magbasa, marunong magsulat. So, something like that. So, luckily na lang din talaga nakita sila ni Kalinga Prab, malaking bagay 'yon. And then yun, blessing din talaga para sa kanila 'yon. So, sana magsunod-sunod pa yung nila hanggang sa, makapag-aral sila, 'di ba? Maka-recover sila sa kung ano man yung mga pinagdadaanan nila, makabangon sila sa buhay. And then, yun. I think kaya namang tulungan ni Kalinga Prab yan. And for sure, maraming magpapaabot pa dyan. So, sana, na lang din natin, men, na magtuloy-tuloy yung suporta sa kanila, di ba? So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo doon. Medyo nahook kasi ako sa sa batang zombie, di ba? Baka malay natin next maki-MJS na naman to, di ba? So, luckily lang din, marami nang napaki-MJS si Kalinga Prab, di ba? Parang siya na yung one of the source of KMJS. So, good thing yun kasi hindi na kailangang itagtag pa ng tao kasi may mga kababayan din kasi tayo na hindi naaabot ng social media, di ba? So, halimbawa ganyan, hinahanapan ng paraan ni Kalinga Prab, pinupuntahan niya talaga. And then, yun, babalik yung tulong, uulan yung biyaya, di ba? So, I think hanggang dito na lang muna. May part 2 pa kasi ito eh. So, comment down below na lang kung gusto nyo gawa natin to ng part 2. And then, yeah, that's it. Ladies and gentlemen, again, Kalingap Chigo, Kalingap Prab, Gentle One TV. Like, comment, share, subscribe. Gentle One TV is